At dahil nga sa trending ngayon ang champorado na tinakluban ng chocolate, syempre di ako papahuli, gagawa din ako. May sili nga lang tong akin ha. Ganun talaga para hindi kanila sabihin gaya-gaya. Kailangan kakaiba, may twist. Sabi nga ni Vice Ganda, di ba? Do not blend with the crowd. Dapat umangat ka. Kung mukha kang tanga, siguraduhin mong ikaw lang ang mukhang tanga. Totoo yun ha, motivational words yun. Kaya ako naisipang magluto nito kasi magmula nung nag-post ako about dito sa kalamyas namin or kamyas or piyas, sa may tapat ng tindahan ng lola ko na sarado na, kung saan ang dami-daming bunga, amo moriol, Diyos ko, kakalaglagan na nga lang yung iba eh. Maraming nagsuggest na masarap daw ito ilagay sa champorado na may sili. Dahil sa uto-uto naman ako sa kung anong pinagsasabing gawin ko ng mga followers ko, ito na yung request nyo. Magluluto na tayo ng kinamyasang champorado na may sili at lamang loob ng baboy. Nakakamiss maging isang batang yagit, no? Yung tanging problema mo lang kung saan mo ilalagay yung mga bayabas na nakuha mo. Kaya kakagatin mo na lang yung damit mo tsaka ilalagay doon. So, after ko po manguha ng piyas kasi ang tawag dito sa Pangasinan, ewan ko sa ibang lugar ha. Actually, they call it piyas here. Pero dahil sa may pagkakonyo ako, I wanna call it as piyas. Para katunog ng aking hiyas. Dumiretso ako dito sa may ilog, hindi para gawin yung Baby I'm Yours challenge ha. Yung ilulublob ka sa tubig, tas pag ahon mo may makeup ka na. Saka na yun kapag naalimpungatan na ako. Kukuha lang ako ng pananim naming tanglad dito. Teka lang, ba't parang napapanot na ako, B? Kita na yung bumbunan ko, Tama talaga yung desisyon kung di na bumalik, nang gigil ako. Alam nyo, sa Saudi, binibili ko pa yan. 3 reals yata, 2 tangkay. Tapos dito sa amin, makikita mo lang kung saan-saan. Kasi napanood ko sa YouTube, nilalagyan din pala ng tanglad. Kapag nagluto ng champorado na ano ba to? Ang haba ng title. Nitong lulutuin natin, dinuguan na nga lang or bagisan para di na tayo mahirapan pa. Ang dinuguan pala sa amin, minsan hinahaluan nila ng saging na saba para dumami. Madalas yan ginagawa sa mga kasalan, ganon. Yun yung namiss kong luto ng dinuguan. Kaya nagtingin ako ng saging na saba dito sa may likuran namin. Kung meron ba? Sakto may nakita ako, Kaso nung nahimasmasan ako, bigla kong naalala, di man sa amin yan. Sa kapitbahay pala namin, kina Chadelia, nahiya man ako mahingi ng isang sapar, kaya wag na nga lang. Ngayon, ilalabas ko na ang mga sangkap na kakailanganin natin sa pagluluto ng bagaysan. Bukod sa tanglad at piyas, kailangan natin ng suka at siling pansigang. Lagyan na rin ng Knorr cubes para mas malasa. Yung suka ay para sa dugo ha, kasi may pampaasim naman na tayo na kamyas. Tapos mga iba't ibang klaseng lamang loob ng baboy at dugo galing Muwasat Hospital. Yan yung mga hindi nakapasa sa 500. Sayang naman kung itatapon nila, kaya kinuha ko na lang. Charot. Galing Red Cross talaga yan. Charot pa din. So, ito po yung mga ginamit kong lamang loob, no? Bituka, balutak, atay, pancreas, ulcer, appendicitis, ano pa Basta halo-halo na yan, di man ako marunong kumilala ng lamang loob Pag namili ka kasi sa palengke namin, sasabihin mo lang, 1 kilong pang dinuguan po, ayun, bibigyan kanila. Halo-halo na. So, nilaga na po pala namin ito kanina pa, kaya malambot-lambot na siya. Bago hiwain. Inlunay ang tawag sa amin sa ganong proseso. Ngayon, dahil sa madami ito, matagal hiwain ng maliliit, orasyonan ko na lang para matapos po agad. Una, kaya. Ayan. Pinuto-puto ko na rin yung tanglad para magkasya sa kawali kapag nilagay ko na. Kaso di man ako marunong, bahala na magkabuhol-buhol yan. Tapos hiniwa ko na rin yung piyas. Bahala na kayo kung paanong hiwa ang gusto nyo. Habang pinaghihiwa ko na rin yung kapatid ko ng bawang at sibuyas. Ngayon, bago ko simulan ng pagigisa, bababaran ko na muna ng suka itong 2 bag ng dugo na nakuha ko sa Muwasat. Charot. Yung dugo palang gagamitin nyo, dapat type AB siya ha, para royal blood, mas masarap. Kaso wala akong mahanap, kaya type C na lang na charger. Nasa kalahating pakete ng suka yung nilagay ko. Hindi ko inubos. Tapos, ginamos-gamos ko siya like nilamas-lamas ba hanggang sa madurog-durog ko sa pamamagitan ng aking kamay yung mga atukal-tukal na dugo. It's so gross. My God. Charot. Hindi naman siya nakakadire. Para ka lang naglalaba ng pinagreglahan mo. Ganon. Joke lang. So, okay na yan, ano? Hayaan na nating mababad. Kinuha ko na sa ilalim ng aming lavabo ang paglulutuan nating talyasi. Di man siya ganun kalaki, saktuhan lang sa 2 kilong pansit, ganyan. Ay, teka lang, anlawan ko muna parang maalikabok. May mga alimuob kasi akong nakita. Kasya ba to? Diyos ko. Hindi pa to malaglag? Masyadong malaki yata. Hindi bagay dito sa kalan. At ayan, magpaparlang na naman tayo ng dalikan. Isa sa mga pinakamahirap gawin kapag magluluto ka sa kahoy. Medyo basa-basa pa naman ang mga kahoy namin ngayon kasi maulan. Tapos hihipan-hipan mo pa para lumakas yung apoy. Sanay naman na akong mag-blow-blow ng ganyan, guys. Ano ba kayo? Sino ba naman ako para mag-inarte, diba? Kaso, yung ganitong klase na blow, hindi ako nag-enjoy talaga. Ewan ko ba? Charot. Ibang klaseng blow yata yung nakasanayan ko.
Ngayon, simulan na natin ang tunay na pagluluto. Saglit na lang to guys, huwag kayo mag-alala. Mahaba lang talaga yung preparationism. Kasi kailangan may entertainment pa yun. Para mawala-wala naman yung stress nyo. Antaray, di ba? May sabitan kami ng sandok. Pinagbalaki yung sabitan ng sandok ba? Lagyan ng mantika or silya-silya di mantikilya ang umuusok na kawali. Tapos, ilagay ang bawang tsaka sibuyas. Malamang, magigisa ka nga, di ba? Syempre, aantayin mong maging ganyan yung itsura bago mo ilaglag yung mga hiniwa-hiwang lamang loob. May kasamang luya na pala yan, di ko lang nabanggit. Ang dami ko kasing iniisip. Pagkalaglag ng lamang loob, gisahin mo ng maigi. Diyan ka magtatagal ha, para mas malasa. Timplahan na rin dyan ang naaayon sa gusto. Paminta, asin ko pong singsing, patis, tapos wala na ba ako nakalimutan? Okay lang yan, pwede namang ihabol yung iba mamaya. Takpan, buksan, ilagay ang tangilad. Tapos, nung nagisa ko na siya ng maigi, yung halos dumikit na sa kawali yung mga lamang loob, parang napiprito na ba siya, ganon. Sunod na ilagay ang peyas, tapos tinanggal ko lang yung tanglad kasi sa kakahalo ko, natanggal yung pagkakabuhol ba? Ayan, naloka ako. Tumalab naman na yung kapangyarihan niyan dito sa niluluto natin, kaya okay lang kahit tanggalin ko na. Ito pala yung isang nakalimutan kong ilagay, yung nor cubes. Saka na ilagay yung dugo. Inalawang ko yung kaserola na pinaglagyan ng dugo para magkasabaw ng konti. Di pa naman kasi natin siya nilalagyan ng tubig simulat sa pool. So kapag ganyan na mamingkish-mingkish na po, patayin mo na. Luto na yan. Charot. Ganyan kasi minsan yung nakikita ko sa mga paninda na dinuguan. May pagka-pinkish-pinkish pa yung kulay. Hilaw pa pala yun, no? Totoo, natry ko na bumili ng dinuguan, medyo pinkish pa talaga. Ewan ko ba, paglaglag siguro ng dugo pinatay na agad. Mas gusto ko kasi sa dinuguan, yung lutong-luto talaga yung dugo. Yung itim na itim talaga siya, parang ganyan Nung ganyan na yung kulay, nilagay ko na po yung sili para magmukha na siya talagang champurrado na may sili. Niretouch ko na rin ng mga timpla para mas matansya natin yung lasa. At okay na yan, tapos na. Tikman ko lang saglit para sure tayo na masarap ba. Masarap siya guys at na-miss ko din talaga ang ganitong luto kaya 10/10 para sa akin. Proud ako sa luto ko talaga na ito guys, as in nasarapan ako. Alam nyo yan, sasabihin ko naman sa inyo kapag hindi masarap ang luto ko, diba? So tara na, kain na po. Isang talyasi to be. Matagal-tagal naming abasto ito hanggang 3 araw na. Dito na ako nag-food tasting sa may silong ng aming dalandan. Para ibang view naman. Diyos ko, ang sarap ng kain ko talaga nito, guys. As in, nakadami ako ng kanin. Subukan nyo rin sa mga gustong magluto. Pwede nyong lagyan ng laman at taba ng baboy kapag di kayo masyadong mahilig sa laman loob. Tapos kung gusto nyo ng kamyas, punta lang kayo dito sa amin. Ang dami, nagkakalaglagan lang, Diyos ko. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Pagkaraan ng 7 buwan, nagutom ako at parang namiss ko kumain ng dinuguan ulit. Buti na lang at meron pang naninigas na dinuguan dito sa rep. So, ayan na po yung itsura niya after ko ma-defrost kasi frozen siya kanina, kaya hindi ko makaryaos. At ayan, ininit ko na lang po siya. Sinabay ko na dito sa ulam na na-take out namin doon sa nakaraang birthday pa. Diba? Nairaos na naman ang pang-ulam ngayong araw. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.